Mga ka-Republic, nabigo ang Barangay Ginebra na mahatak sa Game 7 ang final series. Tinapos na ng talk and text sa Game 6 ang laban upang ma-retain ang Governor's Cup title. Natupad ang prediksyon ng TNT coach na kukunin nila ang titulo sa loob ng 6 na laro at nagkatotoo rin ang ating prediksyon na oras na manalo ang TNT, tiyak na maglalabasan ang mga talangkang Ginebra haters. Pinangunahan ni Randy Jefferson ang balancing atake ng talk and text na sa dalawang magkasunod na taon ay inangkin ang korona sa Governor's Cup. Ibigay natin ang papuri sa karapat-dapat, huwag tayong gumaya sa mga talangkang mali lang ang nakikita sa kalaban. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, matapos ang intense na 48 minutes na bakbakan sa court, tinanghal na kampyon ang talk and text. Nabigo ang Ginebra na makuha ang Game 6 para makahirit ng Game 7. Pinangunahan ni Randy Jefferson ang paghahabol sa lamang ng Gin Kings at sa mga huling minuto nabura na ang 9 na puntos na abante ng mga mag-aalak. Hanggang lumamang na nga ang TNT ng 4 sa magkasunod na basket ng 2-time best import. At sa transition play, nabigong makasagot ang Ginebra ng kuyugin ng depensa sa ilalim si Scottie Thompson. Lalong lumabo ang pag-asa ng Gin Kings na mag-drive si Jason Castro, umatrak ng depensa, kaya nalibre si Kelly Williams na tumanggap ng assist mula kay Castro para sa isang easy layup. Sa huli, tinanghal na finals MVP si Jason Castro. Iyon ang kanyang pangatlong Finals MVP award. Mahigit 1 minuto na lang ang natitira sa game clock na maka-score si Kelly Williams mula sa assist ni Jason Castro. At agad daw naisip ni Jason, may pag-asa silang manalo. Nasayang ang Game 6 heroics ni RJ Abarrientos na umiscore ng 31 points, career high niya dito sa PBA. May isang yugto na umabot pa sa 11 points ang lamang ng Ginebra, 68-57. 8 pa rin ang kanilang abante sa pagtatapos ng third quarter. Ngunit agad itong nahabol ng talk and text sa pagsisimula ng fourth quarter at muli sa pangunguna ni Randy Hollis Jefferson. Pinatunayan ng former NBA player na karapat-dapat siya sa pangalawang Best Import Award. Pinabulaan na ni Justin Brownlee na mayroon siyang injury. Di tulad ng sinasabi ng marami na kaya raw below sa kanyang standard ang performance niya sa final series. Wala siyang injury, paglilinaw ng Ginebra Import. Napakaganda raw lang talaga ng team defense ng TNT at hindi siya hinayaang makakuha ng rhythm. Sinabi rin ni Brownlee, marami nang magagaling na import ang TNT pero pinaka-fit daw sa team ni Chot Reyes si Randy Jefferson. Nakapag-create daw si Reyes ng sistemang fit na fit kay RHJ. Kahit kinapos para muling makuha ang championship na inagaw din sa kanila ng TNT noong season 47, sinabi ni Brownlee very proud pa rin daw siya sa kanilang team. Sa kanilang na-achieve this conference kahit nga injured pa sina Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Nasaktan ba si Justin Brownlee na sa dalawang magkasunod na season ay tinalo siya ni Randy Jefferson sa finals? Masakit ito kahit kaninong player. Nadaluhang sunod siya ng TNT import. Pero hindi imposible na magkakaroon pa ulit sila ng pangatlong paghaharap. Mukhang magkikita ulit sila sa darating na Commissioner's Cup. Dahil si RHJ ulit ang magiging import ng talk and text at si JB pa rin ang ipaparada ng Barangay Ginebra. Anyway, pinakamasaya siguro sa championship na ito ay si Jason Castro na sa edad na 38 ay nanalo pa ng Finals MVP Award. Sabi ni Jason sa edad daw niyang 38 ay di niya inisip na kaya pa niyang ma-achieve ang ganito. Ang huling Finals MVP Award ni Castro ay 13 years ago na pinaghatian pa nila ni Jimmy Alapag na ngayon ay assistant coach sa NBA. Anyway, may mga bashers po na nagtatanong bakit daw ba ang lakas kong mang-asar pag nananalo ang Barangay Ginebra? Mayroon pa raw akong aminin mo, tapos may karugtong pang tawa ng lokare. Ganti ko lang po ito sa mga talangkang Ginebra haters. Tulad ngayon, kahit hindi talagang fans ng talk and text ay tuwang-tuwa sila. Hindi ang pagcha-champion ng TNT ang kanilang ipinagsasaya. Ang isiniselebrate nila ay natalo ang Ginebra.
So, maka-Hinebra raw pala ako. Simulat sa pool, Hinebra fanatic po ako. Inaamin ko yan. Kaya ang mga content ko ay tiyak na hindi magugustuhan ng mga Hinebra haters. Pero iisa po ang titiyakin ko sa inyong lahat. Ito ang channel na bawal ang fake news. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo Rosemary Juan at sa iyo Bia. Natalo tayo, bawi tayo next conference. Shoutout sa inyong maglola. Shoutout din sa iyo Steven Huxler. Shoutout sa iyo Idol. Natalo tayo, bawi next time. Mia Udtuhan, shoutout din sa iyo Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin shoutout Rino Baral. Yes, tama ka. Bawi next conference. Sa iyo rin shoutout Herminia Balinget. Salamat Idol, lagi kang nariyan, lagi kang nakasuporta sa vlog ko. Sa iyo rin Ninita42, shoutout sa iyo. Matalo manalo, Hinebra forever, sabi niya. Sa iyo rin Sanishian TV. Shoutout sa iyo Idol. Salamat sa suporta. At sa iyo Michael D, shoutout. Bawi tayo next conference Idol. At sa iyo Rodolfo Labarda, shoutout Idol. At sa iyo Jigs Carido, Hinebra forever. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.